Magandang gabi. Magandang hating gabi. Hating gabi. Vlogging sa hating gabi ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin mga macho sa Senado. Sino ba yung macho? We got the macho and a thought. We got the macho and a thought. A real one. Real ba talaga na macho mga ito? O sige, kung talagang real na macho, patugtugin muna natin ang yung kanta ni para kay Sara. Mga kabenge, mga kabalen. Mayep aabak. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara, Dennis Cosing, kapatid ko. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yes. Ito ngayon, patagtugin natin muna ng channel ID natin. Yep. Ito. Bienvenido, Riquillo. Magandang gabi. Always watching our video in Riyadh, Saudi Arabia. Salamat po. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasi
Oh, 'yan. Unahin natin si Erwin Tulfo, si Mr. Bendalo. Ano bang sinasabi ni Bendalo? Ayaw niya ng ipatuloy ang investigasyon sa flood control. So, bakit naman? Ayaw niya dahil yun pala sabi ni Alan Peter Cayetano, may kontraktor pala lagi pumupunta sa kanya, sa opisina niya. Naalala mo yung pamunta ko na sabi papunta doon sa opisina ni Jinggoy Estrada. Nang binuksan ni Lacson ang CCTV, pumunta pala sa opisina ni Erwin Tulfo. Pahiya si Erwin Tulfo ron. Yun ang isa sa hint na makikita nyo na talagang si Erwin Tulfo ay talagang bendalo. So, yan ang problema pag bendalo ang iyong senador. Tapos nag-anunsyo na siya, ano pa daw silbi ng tinatawag na flood control investigation. Mas importante daw impeachment. Anong klase daw ng taong ito? So, bakit hindi sila interesado sa flood control? Ngayon, ito po ang isa sa sinabi niya, no? Ito yung pinakadahilan pala. Nalaman na natin ang pinakadahilan. Ito po. Ito yung ebidensya. Sana ba yan? Ang ebidensya po, binisto ni Alan Peter Cayetano yung kontraktor na yun. Ay nako, ikaw talaga Erwin, no? Tapos paano kami yumaman na 400 million? Wala pong kahit media man na pinakasikat na yumaman na magkaroon ng 400 million na net worth. Paano natin malalaman masiguro magkaroon ka ng net worth ng gano'n? Itanong mo kay sino ba yun? Noli de Castro. So, para kung ako tanungin mo, ang sikat na mga sa media ay si Noli de Castro. Pero alam ko, kumita na malaki si Noli de Castro sa panahon ng siya Vice President, JJ. Siya yung hadsi. Duda nga ako eh. Hawak niya lahat yan eh. Duda nga ako yung may isang korporasyon na malaki, Deca Homes. Narinig mo na yan, Deca Homes? Yun ata yung De Castro eh. Kaya hindi na siya tumakbo ang pagka-presidente kasi baka mabisto siya. Oo. Hanggang Mindanao yung Deca Homes na yan. Deca Homes, hindi naman ako nakakapagdududa lang. Deca, ano ba yung Deca? De Castro? Wala namang ibang apelido na popular na magpapasok sa Deca. Okay, titignan natin ang binisto siya ni Alan Peter Cayetano. Ayan po. Sabi ni Peter Cayetano, may kontrakto na pabalik-balik sa opisina ni Tulfo. Ibinunyag ni Senador Alan Peter Cayetano ang umano'y pabalik-balik ng kontrakto ng opisina ni Senator Erwin Tulfo. Sinabi ni Cayetano na sa gitna ng mga umano'y hawak na Senator Panfilo Ping Lacson sa mga impormasyon laban kay Tulfo tungkol sa anomalya sa flood control. Yun pala. Sabi ni Peter Cayetano, si Tulfo daw ay dalawang Tulfo ay tuta. Tuta, sunod-sunuran sa aso. Ang aso si Panfilo Lacson. Yun pala nakakita ng impormasyon na hawak na ngayon ni Lacson sa liig si Erwin Tulfo. Yun pala yung kontraktor na yun. Okay, basahin natin yung kontraktor na yan. So, sinabi pa rito, sangkot sa flood control si Tulfo.
Yung kontraktor yung pabalik-balik sa kanya. Ayon kay Cayetano, mayroon umanong mga alam si Lacson laban kay Tulfo na magiging dahilan para maging sunod-sunuran ito sa veteranong mambabatas. Erwin Tulfo, isa-isahin natin hawak sa iyo. Gusto mo yung kontraktor babalik-balik sa office mo? Yung kontraktor sa party, marami pang iba? Tapos wala pang tugon si Tulfo sa mga sinasabi ni Cayetano. O, tingnan natin ngayon. Ito yung isang kontraktor may-ari pala ng Red Ribbon. Sino ba may-ari ng Red Ribbon? Ito pa yung product ng kontraktor Red Ribbon. Paki-research mo nga sino may-ari ng owner of Red Ribbon. Sigurado hindi siya pulahan. Sabi naman Marisa Daytol, Gipiga, yari ka, Bendalo. Sabi ni Fernando Thim, Benditag, Bitag Tulfo, pasok. Miguel Sulpico, paktay kahala. Sa Arsimio Bitua, ano kayang ribat ni Bendalo dito? Sian Lorinip. Sino kaya yun? Ha? Tony Kang Chakto, si ano yun? Jollibee. Naku, Jollibee. Ano may hawak si Jollibee sa kanya? Order nga tayo Jollibee naman. Na ano tayo, tuloy ako sa Jollibee. Let's see how long they can hold the bending edge. They must hold it tight as long as they can. Once the forget and slips off the edge, it will slap itself to itself. I'm excited about this. Sooner or later, let them rejoice. Child, ha? Yari ka boy. Ernesto Alcasarin sabi niya, Bendalo, Bangag, at Kawatan, Malita, Case, Erwin, Tulfo. John Jesus Jr., Bendalo ka na, Kawatan pa. Si Jory Artiga, Famulagan, kung magsalita ka ang kontraktor na ito, sasabihin naman ni Tulfo na madili lang ang magturo. Chaygo ko, sabi na Tulfo, you're a hole. The Marvin Plamiano, they don't have anything but if they take sides with the other side. Tapos sabi naman ni William Luisica, tawa lang siya ng tawa. Okay? Si Roberto Reynaldo, huwag abalahin, naghatid lang na malita yan. Ngayon, si Mads Tulfo Kabatan, si John Rindon Clarity, babaero daw ako. O yun siguro masarap na kanta para sa theme song ng dalawang kakapatid. Tatalunin na si Gary Valenciano. Bababaero daw ako. Sino nagsabi? Matabi lang labi. Hindi naman totoo. Yan ang laging depensa niya. Hindi totoo. Si Salongasak 885 Bendalo si Erwin ayaw sa blood control. Ngayon, paano yan? Food control lang, Jollibee. Bakit mahirap? Kasi imbestigahan sarili niya eh. So ngayon, kaya pala ayaw niya tumuloy sa hawak ni Marcolita ang blood control investigation. Natirahin pala siya. Unfair naman yan na nakakulong si Jinggoy lang. So tatlo na kayo ni Joel. Ni Sis Escudero. Dapat kayo ikulong ang tatlo. Grabe pala kayo ha. Mr. Romuald Estambi, Cesa. Tapos Katoto, Zapata, Romel Bingson, Naimbag na Bigat, Amel Baruilo, huli ka, Bendalo. Okay, si Dino de la Cruz, Basura Katulpo. O kailan pa kayo si Robust Gang? Paano yan, Robust Gang? Huling-huli ka. O ito ngayon. Ibanat natin.
ito ang sinabi niya sa biyaka na sabi niya, ang huling mensahe niya, sabi niya, naghanap siya ng naghanap si Bendalo ng katwiran para hindi siya mapulaan bakit ayaw niya mag-imbestiga. O, tingnan niyo. Sabi niya, Tulfo nagtatanong kung dapat bang flood control lang ang sentro ng mga investigasyon? Kaya, diyan mo naman makikita na panakip-butas nila ang impeachment. Sigurado ako, yan lamang po. So, ang problema lang, ang impeachment ay hindi sapat sa panakip. Hindi sapat na makatakip ito ng mga matindi. Okay, tapos, ito pang isa. Ang kinatatakutan niya pala, kaibigang JJ, ay nagdesisyon na yung mga Marines na ilalabas ng mga video na tinatago-tago. Ito yun, no? Sinabi nila, breaking, the Marines have finally revealed video evidence of them delivering dozens of balitas to the actual Forbes homes of former Speaker Ramon Martin Romualdez. The smallest amount of corrupt cash in each individual malita was 20 million per sworn testimony. Yun, ilalabas nila yung testimonya. So, yan po yung mga kinatatakutan ni Bendalo. Ay, nako, paano ito ngayon? Tapos, tanggalin na muna natin si Bendalo dito. Okay? Ito ngayon, may papakita muna ako sa inyo na bago pumasok dyan. So, walang panama si Jesus is Lord, Jewel is Lord. Sa kanilang dalawa. But, lintik talaga na kurakot ka talaga, Irwin. Binigay sa kanya, chairman siya ng Blue Ribbon para hindi maimbestigahan yung mga pagnanakaw niya. Binigay siya ng energy. Naku, yung mga energy, marami naman siyang pagkukunan ng mga palabigasan, yung mga kagaya na kay Enrique Rason. Kasi involved sa energy. Mga aboites, pati sa San Miguel. Oo, kahit na tumataas ang kuryente na Meralco sa mga putang ina ninyo, punyeta nyo. Social justice daw, welfare and rural development. Kinuha pa yung DSWD kasi AX. Ang tawag dyan, soft projects. Naku, mga tarantado talaga kayo. Oh. So, ngayon, titingnan natin ngayon, isa pa, dali lang, sandali. Pero gusto ko madaanan muna, masigwe mo na tayo kay Ping Lacson. Isa pa ito nga, ang sabi ni Alan Peter Cayetano, si Irwin Tulfo ay tuta, pati si Rapi Tulfo. Pero ang nagtututa kay Irwin Tulfo ay si Ping Lacson, hawak. Maraming hawak si Ping Lacson na tinatag nito na mga bala laban sa kanya. Nako, patay tayo niyan. Paano ba ito? Ito, may secret files. Ito yan. Ano ba yan? Ayan. Tingnan natin yung secret files na yan. Gusto ko lang ipakita yung boss ni Irwin Tulfo na si Panfilo Lacson. Mahina para sa math ito. Sa May 11, naging Senate President si Alan Peter Cayetano. Tapos nag-elect sila June 3. Tapos ang kwentada niya 28 days. Tama ba? So May 11, sa May 31, 20 days na. Kasunod doon, June 1, June 2, June 3. So, 23 days lang. Grabe naman ito. O, pakinggan natin ito. Akala ko ba, sabi nyo, tanggal ako nung June 3. O, ilan araw ang May 11 hanggang June 3? 23 lang. O, paano naging 28? Diba? So, makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nang gugulo na nang manggugulo si
si Senator Lacson. So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance, tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break eh? Every day ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang, naka-break tayo eh. Meron pre-trial eh. Diba? So wag natin lokohin ang tao. Nanloloko lang talaga si Lacson. Akala ko ba, sabi nyo, tanggal Insensible. So, ano pa? Tapos, ito pa ang kinatatakutan na mabisto. Na mabibisto talaga pala na kapag nag-meeting sila bago araw na hinuli si Digong Duterte ay nag-meeting pa sila. Ayan. Sabi niya, ex-marine ang nakakaalam kasi dala siya ng pera. Yung gabi bago inaresto si Pera, nag-meeting si na Romualdez sa isang townhouse kasama si Saldico, si Gibo Teodoro, si General Marbil, si Laila de Lima at Secretary Eduardo Anyo. Yan po ang nangyari. So nevertheless, information lang yan. Punta na tayo sa iba pa. May exciting ako ihanda para sa inyo. Ito naman si Arn, mayroon na pala siyang mayroon pala siyang Ferrari. So, saan kaya nanggaling ang Ferrari niya? Parang gusto ko maniwala na talo pa niya si Erwin Tulfo. Hindi, pero Ferrari 25 million lang eh. Ang kahit Erwin Tulfo malinis na pera ay mayroon siyang 400 million. Sabi daw niya, tinipon daw niya yung kinita niya pagiging broadcaster. Ano bang klaseng pag-broadcast kung siya magbo-broadcast? So, ang sabi ni Bugris, ang style pala dyan, Jay, halimbawa, mayroong Chinese na irereklamo. Tapos tatawagan niya, may lalabas na kami sa inyo bukas, ganito. Bigyan nyo kami ng 50 million kung ayaw mo ilalabas. Ganon po katindi. Ibig mo sabihin, si Franco Mabanta nakaaral sa kanya? Pero, ang sinabi ni Bugris, kumita ng malaki si Erwin Tulfo sa isang drug lord. Para kapalit ng hindi pagbalita. Yan po ang nangyari ito. Si Arn naman, si Igan, sabi niya, naghanap siya sa mga nag-akusa sa kanya. Saan ang pruweba niyo? Alam mo na pruweba niya? Tumingin ka lang po sa iyong buhok, sa salamin at makita mo yung buhok. Yan ang pruweba ko. Kasi dati ang buhok mo, wala eh. Ibang forma, pero ngayon, ang dating mo parang tunay yung buhok mo eh. Talo mo pa ako na walang buhok eh. Diba, Arn? Igan? Kamusta naman si Sara Balabagan, yung anak mo ron, napadala mo na ba ng pera? Huwag mo padalhan kasi galing sa nakaw ang pera mo. Kakahiya. Arn? Wala kang pinag-ibig kay Ben Dalo. So, ngayon, tingnan pa natin ano pang isang pwede natin may share bago tayo pupunta sa ating top of the line. Nais ko lang pala pansinin na laging umiikot-ikot itong sa ngayon chismis pa lang ang aking pagtingin sa balita na aarestuhin. May lumabas na raw na warrant of arrest laban kay Marcoleta. Unang-una, hindi po ako maniwala na may kaso siya. Paano po magiging plunder? Paano magiging plunder ang ganitong sitwasyon? May 3 tao noong January 2025 bago magkampanya, binigyan si Marcoleta ng
75 million pesos. Ang ginawa naman ni Marcolita, ginastos niya lahat sa kampanya. Sa pagtapos maggastos sa lahat sa kampanya, ang ginawa naman niya is inubos, hindi niya nilagay sa sulti. So kung tapos hindi rin niya nilagay sa kanyang salin. Itong paliwanag dyan kung bakit hindi siya pwede arestuhin. Una, ang inakusan nyo na indirect bribery ay wala pong indirect bribery. Bakit po? Para magkaroon ng indirect bribery, dapat yung opisina ni Marcolita ng panahon na yun ay mayroong kabuluhan o benepisyo makukuha si Mike Defensor. Ang tanong, ano kayang pabor makuha ni Mike Defensor at kasama niya? Panahon na yung congressman si Marcolita at natanggalan siya lahat ng committee. So kung tanggal committee, wala, taga-buto ka na lang. Isang buto ka lang. So ibig sabihin, to make it short, wala pong makukuha. So kung walang benefit may expectation, ay wala pong plunder. Wala pong indirect bribery. Rather, ang nangyari, talagang bigay ng kaibigan lang yun. Ngayon, binigay, inubos na sa kampanya. Ang tanong ngayon, dahil binigay para sa kampanya, pwede mo bang sabihin, Jay, na binigay ba kay Marcolita yung 75 million? Tapos igagastos sa kampanya. Ibig sabihin po, binigay yung 75 million panggastos sa kampanya, doon lang napunta yun. Wala naman siyang binulsa kahit piso. So ibig sabihin, dahil gano'n ginawa niya, hindi mo pwedeng sabihin na si Marcolita ay naging may-ari ng pera 75 million sa panahon o sa oras na binigyan siya ng 75 million. Kasi parang tinanggap na lang niya, pinasa sa gastos. Gano'n lang. So kung gano'n, wala para siyang natanggap na kita. Kung wala siya natanggap na kita, wala siyang obligasyon para isama sa salin yun. Gano'n na po kasimple. Tapos hindi rin siya tinatawag na indirect bribery. Ergo, walang plunder. Pag walang kaso, walang krimen, walang plunder. Yan ang masasabi ko lang dyan. So, yung mga ito, gumagawa parang kwento ng ano. Pakinggan na natin ang ating Queen of the Night, Queen of the Day. Si Bugris. Si Inday Bugris, si Iloy Bugris. Bilat Iloy. Alam niyo ba ang ibig sabihin Bilat Iloy? Ang Bilat Iloy po, ang ibig sabihin ay sa Tagalog, Ilonggo kasi na salita yan, na nagsimula sa Espanyol. Ang Bilat, di ba, pek-pek. Iloy, ina. So, pek-pek ng ina. Ayun ibig sabihin yan. Kasi sa sa mga Ilongga, ano na yan? Pagka-Ilonggo, ano na yan? Parang common expression na lang yan. Walang ibig sabihin, walang malisya, at walang intention na manggiba. Okay? So, ito na, pakinggan na natin si Iloy Bugris. Asan ba yung ano natin? Kailangan mas malaki siya. Diyan lang tayo. Okay, i-play na natin si Iloy Bugris. Hindi naman kasi gwapo, hindi ka naman gwapo, Erwin, kung tutusin, kung magniti ka nga magsalita, kado wala kang ngipin. Tapos may pagkababalo ka pa. Kayong mga magkakapatid na mga tulpo, wala naman sa inyo kung tutusin, gitsang gwapo nga gwapo. Siguro sa ibang nga babae may mga apil, may mga bilat sa iloy, kahit mga maliliit ang titi nila. Hindi naman kasi gwapo, hindi ka naman gwapo, Erwin, kung tutusin, kung magniti ka nga magsalita, kado wala kang ngipin. Tapos may pagkababalo ka pa. Kayong mga magkakapatid na mga tulpo, wala naman sa inyo kung tutusin, gitsang gwapo nga gwapo.
Siguro sa ibang nga babae, may mga appeal, may mga bilat sing iloy, kahit mga maliliit ang titi nila. Hindi naman kasi gwapo, hindi ka naman gwapo, Erwin, kung tutusin, kung magniti ka nga magsalita, ado wala kang ngipin. So yan. Tapos may pagkababalo ka pa. Kayong mga magkakapatid nga mga tulpo, wala naman sa inyo kung tutusin, gitsang gwapo nga gwapo. Siguro sa ibang nga babae, may mga appeal, may mga bilat sing iloy, kahit mga maliliit ang titi nila. Hindi Yan. Next is, ibanat natin itong isa. Tanggalin natin yan. Ito. Bakit sino mas gwapo sa amin ni Erwin? May buhok lang siya. ko. So kung 13 akong kilala sa mainstream, akala siguro sa ngalpo siya gagawin na sa first lady. So kay Erwin sa at the age of 16, 30 pa lang siya ngayon, ang anak nila is 13 years old, tama ko? Tama ang arithmetic ko. So kung 13 ang anak nila, sandali, 30 siya na birthday lang siya sa April. Minus 13 years old ang anak nila, 17 lang siya ng anak, minor. And that makes Erwin Tulfo a correct? Anong tawag mo? Sa kumilat si Iloy sa 16 years old, kami menstruation lang yung diputa sa ngalpot nga si Vanessa. Dot na ni Erwin nga gawin kilala. Ito yung si Vanessa, yung galing Bicol. 16 years old pa lang siya, nahawakan na siya ni Erwin Tulfo. Pagkatapos, ang paghawak ni Erwin Tulfo sa kanya, nakita siya, nakilala siya dun sa Pegasus. So, ibig sabihin po, ang Pegasus ay trafficking ng minor ang nangyari. So, kung trafficking ng minor ang nangyari, ibig sabihin dapat ikulong yung may-ari ng Pegasus. Kasi 16 years old pa lang nabuntis na ni Erwin Tulfo So, okay lang na 2.7 inches, total virgin pa naman ata. Medyo masikip pa rin yan. Ito naman. Bakit siya nagkapera si Erwin kung paano yun nabili ang putay sang alpot na to? Kasi extortionist si Erwin Tulfo. Paano doon niya nabili ang poke ng babae? May nagsabi sa akin na may isa ka malaking drug lord na kailangan dapat niya i-expose that time. This is how the reports, the dynamics of reporting in ABS works, guys. At sa lahat ng mga TV stations and radio stations, sa isa ka reporter, you have to send or to submit at least 10 reports. Isa dyan or dalawa ang ipapasa ng newsroom nyo, ng inyong newsroom or director nyo or kung sino man dyan, nga manager sa mga field reporters. So sa 10 yan, may dalawa or isa nga kukunin na ipipicture nila sa kanilang prime time. Yan ang gawain sa mga reporter. Ngayon, itong si Palalolo, according ni siya, sa assistant mo noon, ang bilatsing Iloy ka, sang naga-expose kang gago ka. Maraming mga drug lords, maraming mga kababalagan, na hindi mo gin-expose, hindi puta ka, feeling nga powerful, so may upper hand sa para hindi mabisto. Ngayon, Palalolo, ibig sabihin ano yun? Jackal, masturbation. Naalala ko, siguro sa gayong krisis, ang gagawin na lang siguro ay magsarili na lang. Kagaya kay Jim Paredes. Si Jim Paredes, nakita niya nagsarili lang. Naalala niyo yung noong COVID? Nag-viral yung video na kung saan nag-jackal si Jim Paredes. Kaya ang sabi daw, sa ngayong krisis, magsariling sariling sikap. Magsarili na lang. Ito naman, ito isa pa kasi kay Iloy Bagris pa rin dito. Tulfo, ang mga drama nila kag si Rafi. Anyway, itong si Erwin Tulfo, ang mga drama nila kag si Rafi Tulfo. Kunyari may napunta sa kanila nagsumbong na si ganito nga in-check. Nag-order kami sa kanya ng mga ganito, distributor kami ng mga plywood, mga baratiya, distributor kami ng mga satellite dish, or ng mga kung ano-ano nga mga negosyo sa mga in-check. Hindi siya nagabigay sa resibo, sir. Milyones na ito, personal, I cannot make this up, but these stories came from people who went to him for at least, for help, na mabigyan sila sana sa mga resibo para maklaim nila ang kanilang tax refund.
Ang ginagawa sa Bilatsing Iloy ni, ang sources ang napunta sa kanya, nga nagawanted sa radyo sana, nga gahini isang tulong kag hindi ginresabuhan. Ginatawagan niya ang mga incheck, tapos sinasabi niya, imimidya ko to. Bigyan mo ko ngayon 50 million or imimidya kita, ipaklose ko ang mga kumpanya mo. Ganon! This is how they're generating income! Anyway, itong si Erwin So, ayan ha. Alam niyo na paano kumita. Mga tulpo. Yan. Template yan. Kung ano ginagawa ni Ramon Tulpo, yan ang ginagawa ni Erwin Tulpo, yan din ang ginagawa ni Rafi Tulpo. So, it's a big disgrace for the Senate na magkaroon ka ng tao na ganun. Na hindi pa naman mawawala sa tao yung pagiging ugaling magnanakaw sa pamamaraan ng ganun. O ito, mag-close ka mo sang gago nga siga sa taya nga pala itot. Siga sa Taya po, ay yan ang mayor ng Bacolod City ngayon. Ang tinitira niya dito si Albi Benitez, na dating mayor ng Bacolod. So, ito rin ay bumuto ng impeachment laban kay Sara. Makawat sa Bacolod City, 5 billion. 800 milyon na diputa ang nalagay nga budget sa kanang memorial hospital. Kahit 50 kalansang hindi pa nabuo. Kahit 50 kapako, wala pa. Ang mga tao sa Bacolod gutom. Wala na sa may ginalamon tuwing may mga ulan, tuwing may mga try-job. Pero ang iyong stepdaughter na anak sang asawa mo nga Japayuki, sang kabit mo, actually kabit na kami totoo rin sa asawa. Ang drama, yun ito si Erwin kag si Rafi. Sila ni sa mga maliliit titi, mga malalaki tiyan, ang mga Bilatsing Iloy nga nagkamkam sa lahat nga pira sa Pilipinas. Ang kabit mo nga alpot nga si Maita nga adiktos man nga bigaon. Mag-close ka mo sa gagong. Ibig sabihin may kabit pala si Gasataya, Mayor Gasataya ng Bacolod. Ang pangalan ay Maita. Bakit Maita? Might, maliit. Naalala ko tuloy, Jay. Bakit nagkahiwalay si si Bill Gates at saka si Melissa Gates. Kasi ang rason ay Microsoft. Ano alam mo Microsoft? Maliit na soft pa. Microsoft. Hindi bale si Erwin. Total, maliit na naman pa ang patigasin. Madali lang tumigas. 4 na Robust Extreme kada araw. Grabe mga maintenance nila. So, ganun daw sila. Ito naman may binanat ito siya. Natingnan ko yung kay i-plus ko kaya yung kay Regal, kay Oliva. Ito, magaling din to kasi abogado ito, lalaki. Pero naging babae, hindi ko maintindihan kung bakit. Medyo interesting din ang kwento niya. Pero sunod na lang ito. Hindi ko pwede isama. Erwin Tulfo lang tayo sa tayo muna tayo. So, ladies and gentlemen, talking about Erwin Tulfo. Total may oras pa naman tayo. Ang akin na sasabihin dito po ay, ako po ay nag-file ng petition for quo warranto laban kay Erwin Tulfo. Ang pakay po ng aking petition ay para matanggal siya sa pagkasenador dahil siya po ay Amerikano. Amerikano siya, ang pangalan niya ay Erich Sylvester Tulfo. Ngayon po, siguro kaibigan pa siya ng, ang mga judges kasi dyan ay 3 justices sa Supreme Court at saka 6 na justices sa na senator. Isa sa senator dyan ay si Alan Peter Cayetano. Hindi pumirma si Alan Peter Cayetano. Ang pumirma dyan si Pia, si Camille, at may iba pa. 5 senador pumirma. Binasura ang aking petition. Ang rason ay lack of form. Ano ibig sabihin lack of form? Ito pong pwede maging mangyari kung lack of form. Wala akong naikabit na
Ibig sabihin wala akong kinabit na verification tsaka certification of against forum shopping. Okay. Number 2 ay wala akong tinatag na legal standing o hindi ako proper party. O balikan natin. Yung sa lack of form, sa verification, klarong-klaro po na meron ako. Ang problema kasi din sa pagbasura, basta parang isang sentence na sinabi, basura, wala sa forma. Ganun lang. Hindi mo na alam, hindi na binabanggit kung alin doon, anong problema, anong klaseng problema na bakit nasabi na walang form. So, iniisip ko, bang walang form, number 1, yung walang verification and certification against forum shopping. Number 2 ay hindi ako proper party. Proper party naman ako. Sinabi doon na butante ako. The only requirement para tanggapin ang kaso ko ay butante ako. Number 3, naisampa ko sa oras. 15 days mula sa yung pumasok sa opisina noong June 1. So, na-file ko noong June 30. Na-file ko noong July 15. So, pasok. Ano pang iba? Wala na eh. Nasubmit ko naman ang kopya ng Certificate of Candidacy niya. Meron naman akong pag-amin. Pag-amin niya kung kailan siya na ipinanganak at anong pangalan niya. At may pag-amin siya na kumuha siya ng passport. Yan ang mga hawak kong dokumento. Kumuha siya ng 4 na beses ng passport ng US. Ang first passport niya was taken or was secured in 1991. Next is, nag-secure siya ng 2001. Every 10 years kasi. Sunod 2011. Sunod 2021. Ngayon, inamin niya na nirevoke ng US government sa pamamagitan ng US Embassy ang kanyang passport. Passport lang ang nirevoke. So ngayon, ang sitwasyon natin po sa ngayon ay ganito. Ang passport ay nakapangalan kay Eric Sylvester Tulfo, hindi kay Erwin Teshiba Tulfo. So ang tinatayuan niya, hindi ako yung Amerikano. Eric Sylvester Tulfo yung Amerikano. Pangalan ko, Erwin Teshiba Tulfo. And true enough, nagpakita siya ng kanyang tinatawag na birth certificate na pinanganak sa Leyte noong August 3, 1963. So sa makatwid, ano pa lang siya ngayon? 64. Magsi-64 siya sa ngayon. So in other words, ang depensa niya, parang gusto niya sabihin, all right, nagkamali ako dyan. Namiki lamang po ako ng citizenship ko sa Amerika, pero hindi naman ako American citizen. Yan po ang kanyang depensa. Pero ang totoo yan, Pilipino ako. At ang katotohanan dyan ay hindi siya nag-apply na magiging US citizen. Ang ginawa niya po, nandaya siya, nang imbento siya ng birth certificate na may pangalan na Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak sa Hawaii noong December 30, 1965. So gano'n ang ginawa niya. So ngayon ang tanong, pwede ba natin siyang masasabi na siya po ay US citizen? Sa katotohanan, hindi naman siya nag-apply pagka-US. Yan ang unang issue. Ang sagot ko dyan, sa aking position, if you cannot do it directly, JJ, you cannot do it indirectly. Ganon lang po yan. Makahingi nga ng Coke syrup, meron pa. Medyo namamalat ang ko. Boses. So, ganon po ang positioning niya, Ben Reclamador. So, kasunod yan, inamin niya rin, may hawak ako mga dokumento na umamin siya na siya'y pumasok bilang sundalo ng Amerika mula noong
1987 hanggat sa 1996 sundalo siya. Nag-una siya nag-serve as US Army sa yung Iraq War. Lumusob ang mga sundalong Amerikano sa Iraq. So tandaan mo yun, no? Yung Iraq War na yun. Na naman nakuha nila dyan si sino ba yung sa Iraq nun? Si Muammar Gaddafi. So anyway, buhay siya. Ngayon, ang aking argumento sa pagiging sundalo siya, pag maging sundalo ka sa Amerika, manunumpa ka sa watawat ng Amerika, sa konstitusyon ng Amerika, na magiging faithful ka sa Amerika, tsaka sa Supreme Court nila, tsaka sa President nila, at tsaka lahat ng opisyal mas mataas pa sa'yo, magiging tapat ka. Ganun po ang sumpa sa kung paano ka magiging sundalo. O golfer nga, pumasok si Erich. Salamat, Benric Lamador. So, kung golfer, 1991 yun ah. Thank you. So, kung ganon, ang contention ko doon, ikaw po ay nanumpa bilang sundalo ng Amerika. At kung nanumpa ka sa sundalo ng Amerika, ay nakalagay, I'm oath of allegiance, ang tawag. Oath of allegiance. I pledge my allegiance to the United States of America, to its flag, to its commander-in-chief, to all officials above me. Ganun na kasimple. Ngayon, pag binasa mo ang Philippine Constitution, pwedeng mangyari, inaalaw ang dual citizenship. Pero hindi pwede mangyari yung dual allegiance. Salamat, Dennis Kausing. Si Saddam Hussein pala yung Saddam Hussein sa Iran. Saddam Hussein. Sa Iraq. Si Libya pala si Muammar Gaddafi. So, ngayon, kung nag-oath of allegiance siya, disqualified na rin siya sa pagka-senador. Hindi siya pwedeng maupo na senador. So, ang ginawa ko, ay nagsampa ako ng motion for reconsideration. Laliman ka, 60,000 ang binayad ko ron. Sabi ni Violet Brown, kumusta pa Atty. Kausing? Pwede po ba aristuhin si Erwin ng US government? Ang gagawin ko na lang siguro, gagawa ako ng communication sa sa tinatawag na grand jury ng Amerika. Siguro pwede gagawin kasi pumasok siya, ang kanya Hawaii, ang kanyang birthday. So, ang falsification case niya, doon isasampa sa Hawaii. Kasi pinalabas niya, pinanganak siya noong December 30, 1965 sa Hawaii. So, ngayon, kung i-report natin siya, sigurado ako gagalaw ang grand jury. Problema, paano? Wala silang hindi magparehas kay Kibuloy, tatayo ang kaso. Pero pagkatapos na may labas ng kaso, ay mag-antay pa, mag-request pa ng deportation. So, kinikwento ko lang yan at yan ay ikikwento natin sa sunod hanggang dyan lamang po ang kwento natin tungkol po hindi, si Joel muna. Pasangil, naman natin si Joel, Si Joel, ito may isa pa kasi kay Bendalo. Pakita ko muna yung girlfriend niya. Hindi naman tawag girlfriend kasi inanakan niya yun. Yan, sino yan? At sangkot umano sa mga aktibidad na may itinanggi ni Senador Erwin Tulfo ang mga paratang na mayroon siyang ibang babae. At sangkot umano sa mga aktibidad na may kaugnayan sa women trafficking. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na mahal niya ang kanyang asawa at mga anak at hindi niya kayang gawin ang mga ibinibintang sa kanya. Iginit din niyang wala siyang ibang babae at hinamon ng mga nag-aakusa na maglabas ng malinaw at konkretong ebidensya. Ayon sa senador, handa siyang sagutin ang anumang alegasyon basta't ito ay suportado ng sapat na patunay.
Mariing itinanggi ni Senador Erwin Tulfo ang mga paratang na mayroon siyang ibang babae at sangkot umano sa mga aktibidad na may kaugnayan sa women trafficking. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na mahal niya ang kanyang asawa at mga anak at hindi niya kayang gawin ang mga ibinibintang sa kanya. Iginit din niyang wala siyang ibang babae at hinamon ng mga nag-aakusa na maglabas ng malinaw at konkretong ebidensya. Ayon sa senador, handa siyang sagutin ang anumang alegasyon basta't ito ay suportado ng sapat na patunay. Mariing itinanggi ni Senador Erwin Tulfo ang mga paratang na mayroon siyang ibang babae at sangkot umano sa mga aktibidad na may kaugnayan sa women trafficking. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na mahal niya ang kanyang asawa at mga anak at hindi niya kayang gawin ang mga ibinibintang sa kanya. Iginit din niyang wala siyang ibang babae at hinamon ng mga nag-aakusa na maglabas ng malinaw at konkretong ebidensya. Ayon sa senador, handa siyang sagutin ang anumang alegasyon basta't ito ay suportado ng sapat na patunay. Mariing itinanggi ni Senador Erwin Tulfo ang mga paratang na mayroon siyang ibang babae at sangkot umano sa mga aktibidad na may kaugnayan sa women trafficking. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na mahal niya ang kanyang asawa at mga anak at hindi niya kayang gawin ang mga ibinibintang sa kanya. Iginit din niyang wala siyang ibang babae at hinamon ng mga nag-aakusa na maglabas ng malinaw at konkretong ebidensya. Ayon sa senador, handa siyang sagutin ang anumang alegasyon basta't ito ay suportado ng sapat na patunay. Mariing itinanggi ni Senador Erwin Tulfo ang mga paratang na mayroon siyang ibang babae at sangkot umano sa mga aktibidad na may kaugnayan sa women trafficking. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na mahal niya ang kanyang asawa at mga anak at hindi niya kayang gawin ang mga ibinibintang sa kanya. Iginit din niyang wala siyang ibang babae. So yan. Ito naman, ipakita ko. Maliban sa kayamanang diniklara ni Erwin, mayroon pala siyang private plane. Ito po yan. Ang private plane na new factory-equipped Beechcraft King Air 260 generally costs around $9.26 million. While pre-owned, ang mangyari po, models are currently listed between $7.5 million and $10.2 million depending on the aircraft's series. Meron daw siya isa, kasama rin si Rapi Tulfo. Pero ito, sinabi dito, tinakot niya si Alan Peter, nag-bit-bitin daw niya. Tapos only to hingi ng tawad. Pero itong current asawa ni Tulfo, si Rizalina Aquino, officially listed as the spouse of Erwin Tulfo in documents filed during his successful Senate campaign. His marital status, siguro tinitingnan niya yung maswerte sa buhay niya to kasi nanalo siya eh. At ang asawa niya si Rizalina Aquino. And confirming Aquino as his current wife, napakasalan mo ba? Ang alam ko, hindi ka nakapagpakasal eh. Paano yung mangyari? Ayan, oh. Ang alam ko, hindi ka nagpakasal eh. So anyway, hanggang niya, iba dito, pwede natin maipakita kay Erwin Tulfo. Uy. Alam ko marami dito kay Erwin Tulfo eh. Yan nga. Hindi ko na makita ang ibang litrato ah. Dito lang yung nakikita ko kay Bugres eh. Haha. Ito naman si Joel. Pakita muna natin si Joel, oh. Ito yung kanyang love of my life. Hindi na yung kanyang asawa. So kayo mga GIL, paano ito? How can it be happen? Meron kayong pastor who is like Joel. Ito po si Joel.
Siya sa gitna, yung nakapula, yan yung kanyang chiching. Ano pa yan ha? Batang-bata pa yung bagong graduate sa Bulacan State University. Ang ganda pa raw. Nako. Kulang-kulang na lang si Bendalo naman ay pedophile. So, yan po ang problema sa mga sa ating mga opisyal ng bayan kapag naging babaero o lalakero. Mas maganda pa nga yung babae na lalakero kasi hindi alata talagang nagtatago. Pero itong mga lalaki na mga babaero, nagyayabangan pa yan. Okay, mag-change topic tayo. O sige, i-out ko muna, magbalik ako sa charger change tayo. Mag-charger change tayo. Oscar Palek, delikado.